Isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Sa ating mga kababayan na mga Ilocano na imbag nga aldaw, sa mga kababayan natin na taga Pampanga, Maya Aldo, sana tama po tayo. At sa ating mga kababayan dyan sa Bisaya, maayong buntag. Yung ating mga kababayan sa Bicol, Maray na aldaw sa Indong Gabos yun. Sa ating mga mga viewers natin from Spain, hola. Hello, ibig sabihin from China, siya ni hao. At sa from Korea, annyeonghaseyo. Yan, yung mga konting nalalaman natin yun. Okay, naisip ko lang na gawing topic ito. Gabi kasi pag ako nagiisip na ako matulog, hindi ko alam kung biglang pumasok sa isipan ko itong tatlong bagay na to na baka makatulong sa may mga pinagdadaanan dyan. Alam naman natin na sa ngayon napakahirap ng buhay, napakataas ng mga bilihin, maraming challenges, kaguluhan. So ayun, hindi maiwasan na yung iba nadidepress, nalulungkot, no? So merong itong tatlo na pili ko. Pero by the way, bago tayo magpatuloy, baka pwede namang humingi ng pabor sa inyo yung mga hindi pa mga nakapag-subscribe sa Azucena TV. Baka pwede kayo mag-subscribe dyan sa Azucena TV at pakiclick nyo rin yung notification bell yan para maging updated kayo sa mga videos pang gagawin ko. So hindi na natin patatagalin, punta na tayo sa ating topic. Ang ating topic ngayon ay ito, yung tungkol sa kapag meron kang tatlong bagay na ito, ay hindi ka magiging masaya. Yan ang topic natin. Itong tatlo na to, para sa akin, no? Itong tatlong bagay na to, kapag meron ka nito, hindi mo mai-experience na maging makontento o masaya sa buhay. Yun. So, maraming ganito no? So, number one, ang napili ko, yan, kapag meron ng isang tao nito, ay hindi ka magiging masaya. Unang-una, yung number one, inggit. Yun. Ano ba yung inggit na tinatawag, di ba? Kasi pag naiinggit ka sa ibang tao, nakapokus ka hindi sa sarili mo, hindi mo nakikita yung ano yung meron ka, di ba? Ano yung mga blessings na binibigay sa ng Diyos. Kundi nakatingin ka rin sa ibang tao na iniisip mo, yun, yung mga nakakaangat sa'yo, yun, buti pa to, nakakabili ng mamahaling cellphone, mas maganda yung bahay nila, meron silang sasakyan, nakakapag-travel sila sa ibang bansa, yun, mas maraming subscribers siya sa akin, kumikita and so forth. So doon ka nakatingin. So definitely, yun yung inggit na tinatawag. So pag lagi tayong naiinggit, hindi tayo magiging grateful sa ating ano man meron tayo, hindi tayo marunong magpasalamat. Kasi nakatingin nga tayo sa mga bagay na wala sa atin. Actually, nangyari na to, yung unang panahon pa lang, di ba? So, biblically, dun sa kwento ni Lucifer, ewan ko kung aware kayo, no? Si Lucifer ay isa pong special na anghel, no? Ngayon, dahil makapangyarihan siya, pinagkalooban siya ng Diyos ng kakaibang kapangyarihan, napakagandang anghel niya. Pumasok sa isip niya na kung ano yung mga bagay na nagagawa ng Diyos, ay kaya niya rin magawa. Na pwede rin siyang maging Diyos, makapantay ng Panginoon, no? So anong tawag doon? So inggit, nagkaroon siya ng inggit. Hindi siya nakontento kung ano man yung kapangyarihan na meron siya, yung kagandahan na binigay sa kanya ng Panginoon. So doon nagsimula. So nagkaroon siya ng pagkainggit sa Panginoon at pumasok nga sa isipan niya na pwede rin siyang maging kapantay ng Diyos. So yun, doon na siya doon na bumagsak ang kanyang yung pagiging special na anghel. Kasi nangyari ka doon, kung titignan mo sa kwento sa Bible, ay nag-aklas yung yung 1/3, kung nagkakamali, 1/3 ng mga anghel na nahikayat niya ay lumaban, no? Sila ay lumaban at syempre hindi sila nagwagi sa Panginoon. Kaya sila ngayon ay
Sila yung naghahasik ng kasamaan dito sa mundo. Yan. Yung mga kampo ng Satanas. So, kaya from the very start, yung inggit na meron na. 'Di ba? So, inggit isa kaya pag inggit ka talaga kahit anong blessing meron ka, wala, hindi ka magiging masaya. Nangyari rin yung kay Cain at Abel, kung ako nagkakamali, no? Yung unang anak ni Eva at Adan, nainggit si Cain ba? Sana hindi ako nainggit si Cain kasi kinalugdan ng Diyos yung offering ni Abel. Kasi binigay yung offering na ginawa ni Abel yung pinaka magandang guya ba yun? Ano ba yung Tagalog ng guya? No? So yung best ang binigay niya samantalang kay Cain hindi yung pinakamaganda, kaya mas kinalugdan ng Diyos yung offering ni Abel. At ayun nga, dahil nainggit siya si Cain, pinatay niya si Abel. Kaya yun ang unang-unang crime na nangyari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Yan yung first crime, yung pagpatay, no? Pinatay niya yung ano bang tawag, murder. Yon, pinatay ni Cain si Abel. So ang tao, kapag may inggit tayo, hindi tayo magiging masaya. Laging nakatingin tayo mga bagay na wala sa atin, pero nakalimutan natin na marami, no? Kasi pumasok ako guilty rin ako sa to. Sino ba naman may pagkakataon talaga na hindi may mainggit tayo, di ba? Pag may mga mas nakakaangat sa atin na lalampasan tayo, diba? Sa trabaho, nakangatan tayo. Minsan hindi maiwasan na hindi tayo mainggit. So, dapat maging grateful tayo. Marunong tayo magpasalamat sa mula sa maliit na bagay hanggang malaki. Yung pagkagising mo lang sa umaga, 'di ba? Yung pagising mo at may panibagong buhay, panibagong lakas ay napakalaking biyaya na binigay sa atin. Yung iba kasi nga hindi na nagigising, binangungot na. So yun, dapat gano'n, maging grateful tayo, tapos nagagawa natin mga bagay, yung lakas na binibigay sa atin. Kung meron tayong family, like in my case, yun, may family, buo kami. So dapat maging grateful tayo dyan. Meron tayong bahay na nasusulingan sa kapag oras ng umuulan o mainit, may natutulugan tayo ng maayos, nakakakain tayo, may trabaho tayo. Though hindi siya ganun kalaki yung sweldo, dapat magpasalamat tayo, may trabaho tayo, na nakakapunta tayo sa gusto nating puntahan, mga bagay na dapat nating pagpasalamat. Kaya lang hindi may iwasan minsan, ayun nga, nainggit tayo dahil may mga ibang tao na mas nakakahigit sa atin o mas nakakangat sa buhay, kaya hindi tayo nagiging masaya. Laging kahit hindi natin na-appreciate ano yung meron sa atin. So dapat mula sa pinakamaliit, dapat ay matuto tayo magpahalaga. So yun. Kaya kapag meron kang inggit, hindi tayo magiging masaya. So iwasan natin yung inggit na yan. Yan ang isa sa papatay sa kaligayahan ng tao. Okay? So malinaw tayo sa inggit So dapat iwasan natin mainggit. Focus tayo sa sarili natin, wag sa ibang tao. Focus tayo kung ano yung mga improvements sa sarili, like myself. Yan dito, focus lang ako, no? Katulad sa channel ko, malaki na improvement para yung subscribers ko umabot na ng 1,000 plus. Dapat maging grateful na ako. Okay, that is number 1, inggit. Kaya kapag meron ka nito, hindi ka magiging masaya. Number 2, ito yung kagabi pumasok sa isipan, hindi ako matulog yan. Yung pagtatanim natin ng sama ng loob sa ating kapwa, no? Yung pagtatanim ng sama ng loob, yung, di ba? May mga taong nakagawa sa atin ng masakit, no? Ng labis na ating yung nakasakit ang damdamin natin, no? Ayun, ang nangyayari, yun, dito, iniipon natin sa dibdib natin, o hindi natin kinakalimutan. Kaya yung kaligayahan napakailap, hindi ka magiging masaya. Sabi nga sa Bible, no? Patatawarin ka lang ng Panginoon sa mga kasalanan mo kung ikaw rin ay marunong magpatawad. Parang yung sa Lord's Prayer, di ba? Yung Ama namin. Ano yung nakasaad doon, sabi? Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Pero ito po ay
Sa totoo lang, hindi siya ganun kadali. May mga pagkanapan. Katulad sa akin, mga base sa akin personal na karanasan, may mga nangyaring hindi ko na i-detalye sa dati kong trabaho na talagang labis na dinamdam ko dahil yun nga, isang dahilan yun yung mga nangyari sa akin doon sa dati kong trabaho na napilitan ako mag-resign. So hindi ko rin alam, siguro yung kalooban ng Diyos na nawalan tayo ng trabaho for 7 months. Napakahirap po. Kaya kapag naiisip ko yung pangyayari yun na very the lowest point in my life, yung pinakababang bagsak tayo, talagang hindi ko maiwasan, hindi sumamalog, magalit sa mga taong sa pakiramdam ko na gumawa sa akin ng hindi na maganda, no? Pero kung iisipin natin, hindi na natin may ibabalik, kahit magtanim ako ng sama ng loob, tapos na, hindi ko na mababago, andito na ako. So yun, dapat mapag-aralan natin na magpatawad talaga tayo. Yung sama na loob, maiwasan natin, kung magagawa natin, wag na nating bitbitin. But laging bitbit natin yan, wala, magiging isa sa magiging hadlang para maging masaya ka. Pero hindi siya ganun kadali, sinasabi ko. Kaya yan, pwede nating ipadalangin sa Diyos, hingi tayo ng lakas, no? Para magawa natin yun. Kasi kung iisipin natin nga, in Diyos nga, sabi nga, walang kasalanan, pero inalay niya ang buhay para sa katubusan nating mga kasalanan, no? Pinatawad, sabi nga sa mga yung nakaganon siya sa krus, di ba? Nakapako, sabi niya, no? Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, no? Ganun ang Panginoon, no? Dahil alam niya na hindi nila alam ginagawa, kaya sabi patawarin. Tayo mga tao pa kaya na lahat naman tayo makasalanan. Kaya pag iniisip ko na hindi ko mapatawad yung mga ng agrabyado sa akin, gumawa ng masama o nakasakit ang damdamin ko, marami rin akong mga kasalanan, paano ko patatawarin ng Panginoon? So, ayun, dapat mapag-aralan natin na i-let go natin yung mga sama ng loob. Tayo naman hanggang ngayon, hindi, may mga sama ng loob, pero sa tulong ng Diyos yun, paunti-unti, no? Malampasan natin yun, no? I-surrender natin sa Panginoon totally. I-surrender natin yung sugat, kasi para kumbaga sana nasugatan ka, hindi lang nakikita, pero minsan mas maganda pa yung masugat ka sa physical, no? Pag nasugat yan, mga nagigihilo yung dito sa damdamin ng nasugatan, napakahirap. So kailangan mapag-aralan natin na may let go yung mga sama ng loob, tampo, ano pa ba, yung mga negatibong bagay, yung mga negative emotions, may release natin, ma-let go natin, at ipaubayan natin sa Panginoon. Ayun lamang doon, pag nagawa natin yun na ma-release natin yung mga sama ng loob na yan, ay doon natin mararanasan yung maging maligaya. Hanggat meron tayong ganun, hadlang po yan para maging maligaya tayo. Kaya yun. So yung una, inggit. Pangalawa, yung pagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. At itong pangatlo, parang magkadugtong, no? Yung sa pagtatanim ng sama ng loob. Kasi kaya hindi nga tayo makapagpatawad, hindi natin mapatawad yung mga taong gumawa sa atin ng masama, nakasakit sa atin ng sobra. Kasi andun din yung pride natin, yung, no? Alam mo yung pride, yung hindi natin kayang bumaba. Di tayo marunong magpakumbaba. Nako. So ayan, mismong si Pope Francis, di ba? Ito, kamamatay lang ni Pope Francis, ang ating Santo Papa, itong pagkatapos ng Holy Week, pinakita niya talaga yung tinatawag ng yung humility, yung pagpapakumbaba. Bakit? Hanggang sa kanyang yung paglibing sa kanya doon sa pinaglagakan ng kanyang labi, napakasimple, hindi siya nagpalagay ng anong garbo, at nakakadurog ng puso nung nakita ko yung sapatos na ayun yung gamit niya, yung sapatos na kulay itim nung nabubuhay pa siya. Hanggat nung siya ay binurol, ayun pa rin ang suot niya. May na nga yung sapatos, yung swelas. May pudpud na, parang may sira na, pero pinapakita rito yung talagang yung humility, yung simpleng buhay. Ayaw niya nang magarbo. So yung kaya yung pride na yan, hanggat meron tayong pride, hindi natin magawang
magpakumbaba, magpatawad. Iniisip natin, tayo tama, sila mali. Bahala sila, magdusa sila, basta ako, kahit anong mangyari, wala na, sarado na ako, sarado na utak ko, hindi na ako magpapatawad. Kaya, ayun, yung fried chicken na yan, talagang isa sa talagang hadlang para maging masaya ang isang tao. Yun lang, magagawa lang lahat natin to kung hingi tayo ng tulong sa Panginoon, kung tayo magdarasal, at kung talagang tunay na nasa puso natin si Jesus Christ, walang imposible siguro. Pero hindi siya madali, inuulit ko sa akin personally, hindi siya instantly o parang magic, wala na. It will take time siguro, no? Paunti-unti. Sa totoo lang, yung mga nakagawa naman sa akin ng kasalanan, yung sa mga dati kong trabaho, may sakit pa rin, pero hindi na katulad yung kumbaga sa sugat. Naghilom na siya, pero may andun iwan yung peglat minsan pag nasasagi may kirot pa, pero hindi na katulad ganun. So yun po, yun ang aking naisip po. Kapag meron ka na itong tatlong to, yung lagi ka naiinggit, yung nagtatanim tayo ng sama ng loob, yung dala-dala natin, yung bagay na yan, napakabigat. At yung pride natin, hindi tayo magiging maligaya sa buhay. Dapat matuto tayo maging grateful, magpasalamat, kahit ano man yung sitwasyon na meron tayo, kung anong pinagdadala, kung ano yung kinakain natin, kung ano man niya, kahit simple, pagkain pa rin, biyaya pa rin, magpasalamat. Gumising tayo, panibagong umaga, magpasalamat. Meron tayong bahay na tinutuluyan, meron tayong damit na sinusuot, meron tayong tubig na naiinom. Sa ibang lugar, di ba, nakakaawal. Hindi ko nangyayari sa gera, sa Ukraine, sa Russia. Ngayon, alam ko, sa India, Pakistan, Israel, Palestine. Kawawa yung mga bata, kung mapapanood nyo lang, nakakadurog ng puso yung mga bata mo, walang muang, no, na wala namang kinalaman doon, nadadamay sa gera. Grabe, napakahirap na akong pinagdadaanan. Kaya tayo, mga dito, maayos tayo, nagagawa natin, no? Pero wala, nakakalimutan natin magpasalamat. So maging grateful tayo kung ano yung meron tayo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. At yun nga, manalangin tayo na bigyan tayo ng lakas ng loob ng Panginoon na mapatawad na natin yung mga tao nakagawa sa atin ng kasalanan. At yung pride na yan, dapat matutunan natin ibaba yung ating pride. Matuto tayo magpakumbaba. Si Jesus Christ nga, mismong Diyos, no? Saan siya pinanganak? No? Kung pwede naman siyang manak sa mga magandang yung sosyal, yung special na lugar, pero mas pinili niya na manganak siya sa isang sabsaban, manger, no? Na pinapakita rito yung pagpapakumbaba talaga, humility na dapat nating tularan. So, yun lang po mga ka-DJ. Sana po ay nabigyan ko kayo ng na-inspire ko kayo sa topic na to. Yung sinabi ko, kapag meron ka ng tatlong ito, hindi mo mararanasan na maging masaya sa iyong buhay. Kahit ano pang estado. Kahit mayaman ka, marami kang pera, kung wala, iba nga, mayaman pa, hindi pa rin masaya. Wala, hindi makontento tayo. So, kailangan matuto tayo maging grateful, magpasalamat. At yung mga dala-dala nating bagahe dito sa dibdib natin, no? So, i-let go na natin, ipaubaya natin sa Panginoon. At yung pride na yan, dapat matuto tayo magpakumbaba. No? Aminin natin, isa rin tayo makasalanan, lahat naman tayo nagkakasala. So yun, magpasalamat tayo. God is good all the time. Yun lang po mga ka-DJ. Sana po ay meron kayong natutunan kahit paano sa topic na to. So yun lang po. So pansamantala nagpapaalam po si DJ Master. O nga pala, bago tayo magpasalamat, binabati ko yung aking 1,235 subscribers. Shoutout kay Giancarlo Escotillo, lagi nakasabay-bay sa atin yan. Sila Brent Archenda, dati pa yan, mga dating matagal na nakasubscribe. Si Nanay Raquel Robrigado, syempre yan, sila Pinky Navarro, yung pinsan ko, yan, si Ma'am De La Cruz, mga kaibigan natin sa Marikina, sila pareha, sila Johnny, yan, si Donald De Pontorum sa Central Office, yun.
Kay Sir Loquel Pontamillas, yung dati nating kasamaan. Sa Repsi, sino pa ba? Yan. Ayun. Sa aking mother, yan. Mama Lydia. Saka kay Uncle Landing, yan. Shout out sa aking dalawang anak. Si Lovely Daphne Azucena at si Christian J. Azucena. At sa ating may bahay, si Madam Joanna Paulita Azucena. Yan. Sa akin, biyan kay Papa Cesar, laging nakasuporta, laging nagko-comment. Maraming salamat pa sa suporta. At ayun, kasarapan sa niluto kong yung ginataang pagi. At saka sa aking biyanan na babae kay Mama Francis, salamat. Yan, yan lahat sa inyo. Yan, kay Ronald, kay Paring Tonyo, yan, kay Pinky. Lahat kayo. Yun lang, siguro, hindi na natin patatagalin, no? So, sana po ay may natutunan kahit papano. Gracias. Thank you. Maraming salamat. Pansamanta nagpapaalam po si DJ Man, nagsasabing laban lang. God bless you. See you on the next vlog. Nabubulutan mga DJ.